Halos 2,000 tuko na ibebenta na sana ang nasabat sa isang raid sa lungsod ng General Santos. Ika nga'y endangered o nanganganib ng maubos sa mga tuko. Kaya bawal ang paghuhuli at pagbebenta sa kanila. Pero nangatwiran pang may-ari ng niraid na bahay. May permit daw siya magbenta ng mga tuko. Bagay na hindi naman pala totoo. Nakatutok si Cesar Apolinario. Sinugod na magkasanib na puwersa ng CIDG Region 12, NBI at DENR ang isang compound sa Barangay Lagao, General Santos City. Isang concerned citizen daw ang nag-report na maraming tuko sa isang bahay doon. Tumambad nga sa kanila ang tinatansyang 2,000 gecko o tuko na umano'y ibebenta. Umabot ang 6 hanggang 7 pulgada ang haba ng bawat tuko na nakalagay sa mga kulungan. Mayroon ding nasa dingding, nasa palikuran. At ang ilan ay nasa crate na tila nakahanda na para sa shipment. Naabutan ng GMA News ang ilang tao roon na 4 na araw na raw naghihintay. Ngayong araw daw kasi ang bayaran. Galing pa sila sa Tupi, South Cotabato, Cotabato City, Marawi City at Jensan, pero tumanggi silang magpa-interview. Hindi po natin ni-interview po yung mga tao dito, pero sa tingin ko baka sa buong Mindanao nandito po yung talagang trading post ng ganitong klaseng uri ng species ng tuko. Batay sa mga dokumentong nakalap sa bahay, lumalabas sa umaabot ang transaksyon ng pagbebenta ng tuko sa halagang 100,000 hanggang kalahating milyong piso. Ang pinakamaliit na tuko, 3,000 piso kada isa. Samantalang 10,000 piso naman pag malaki. Matapos ang isang oras, dumating ang isang nagpakilalang Mario Nebrida Ligaspi. Siya raw ang namumuno sa grupong Mindanao Development Ventures and Trade Corporation na rumerenta sa compound. Pakilala niya sa amin, isa siyang reverend. Pero para sa mga nagbebenta ng tuko, tinatawag siyang General Ligaspi ng International Police Commission. Ayon kay Ligaspi, may permit daw siya sa DNR para manghuli at magbenta ng tuko. Bagay na pinabulaanan ng DENR. Naging talamak ang bentahan ng tuko sa paniwalang nakakagamot daw ito ng cancer, hika, tuberculosis, HIV/AIDS at iba pang sakit. Ayon sa DNR, wala raw scientific basis na mabisang gamot ang tuko. Kung kaya't ang panghuhuli at pagbebenta ng tuko ay kailangan ng permit ng Protected Areas and Wildlife Bureau o PAWB ng DENR. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Mula sa Chungdong, China, mistulang sardinas na nagsisiksikan sa lata ang mga sasakyan sa isang parking lot. Tinatayang pinakamasikip na paradahan yan sa buong mundo. Tignan nyo naman mga kapuso kung paano pinagkakasya ang pagkakaparada ng mga sasakyan. 500 metro kudrado lamang ang paradahan na yan, kaya kung tutusin 50 sasakyan lang ang dapat o ang pwedeng ipark o iparada diyan sa lugar na yan, pero aabot sa mahigit 70 sasakyan ang napagkakasya. Kaya naman ayan, ika nga'y bumper to bumper ang mga kotse. Ang nakakabilib, matinik daw sa pagpaparada mga nangangasiwa ng parking lot na yan, kaya bihira raw magkasagian ng mga sasakyan. Ilang individual ang pinarangalan sa taunang National Congress on Good Citizenship na ginanap sa De La Salle University sa Maynila. Kinikilala rito ang natatanging kontribusyon ng mga awardees sa kanilang larangan. Tulad ni Dr. Macapadong Muslim na ginawaran ng Special Award for Leadership in Promoting Muslim-Christian Understanding. Sina Dr. Patricia Licuanan at Aurelio Montinola tumanggap ng Manuel Quezon Award for Exemplary Governance. Benigno Aquino Jr. Award for Nationalism naman ang iginawad kay dating DILG Secretary Rafael Alunan III, Senator Joker Arroyo at Sister Mary John Mananzan. Binigyan din ng posthumous award for nationalism and public service si dating Pangulong Corazon C. Aquino. Nagdaos din ang ilang forum at workshop sa naturang pagtitipon. Up next, silipin ang ilan pang nakakakilig na tagpo sa kasal ni Kyla at Rich Alvarez. I'm so blessed to have you. At magkaibigang Jackie Forster at Angelica Copter, bakit nga ba nag-quit sa Survivor Philippines Celebrity Double Showdown? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 oras.